Let's give him a warm round of applause. Magandang araw po sa inyong lahat at maligaya buwan ng sining sa ating lahat. Sa atin pong presidente ng BSU, salamat po at naimbitahan nyo kami dito bilang speaker. Magkikwento lang po ako. Magkikwento lang po ako ng aking mga karanasan bilang isang alagad ng sining at mahilig ako sa mga basura. Mga basura na hindi pinapakinabangan, pero ginagawa ko po itong pakipakinabang. Ako po ay nag-aral ng Fine Arts sa Philippine Women's University 1976. Before po ako mag-aral sa Manila, nag-aral po muna ako sa Pablo Borbon. Kumuha po ako dyan ng Electronics Engineering. Kaya lang po, hindi ko talaga po niya ang engineering. Kahit kung anong mga bagay, kung ako'y bata pa, sa art talaga ako nakatuto. Kahit elementary ako, kaya lang ako nakakapasa at nadadala yung mga bagsak kong academics dahil po ng art educations. Pinapasa ako ng mga teacher dahil ng arts. So, ganun-ganun lang po. That is old school. Old school po yun. Nung ako naman po ay medyo lumaki na, ang mga teacher ko, mga elementary, sinasabi sa akin, Remo, baka naman meron ka pang mga drawing yan, pwede kong gamitin sa wall ng school, sa mga science, ganon. Sabi ko, igagawa ko na lang po kayo. Sanay naman po ako sa drawing, yung mga epidermics, tasin ng mga skin natin. So, nag-umpisa po ako dyan. Siguro, talagang yun na po yung aking linya. At dumating po yung time na high school ako hanggang sa nag-college, sa Pablo Borbon, and after na Pablo Borbon, commerce daw naman, sabi ng parents ko ako dito. At mag-accounting ako. Naku mahina po ako sa math. Sabi nga po ng mga kumukuha ng fine arts ng college, pag kumuha ka raw ng fine arts, hindi ka magaling sa math. Yung po lagi ang kanina nasa isip. So hindi naman po, marunong nga po ako ng addition at saka multiplication as subtraction. So yun po yung mga bagay na nangyari sa buhay ko bilang pag-uumpisa ng pagiging sampyator. At that time, nung ako ay nasa UA, isang SEM na, uwi na ako ng Batangas. At sabi ko nga sa parents ko na magpa-fine arts talaga ako. Sabi nung ng mga parents ko, gutom niya, wala talagang pera niya. Kung mag-arts ka, papayagan ka namin, pero major in advertising. So, tuwa-tuwa ako dahil makakapag-aaral ako ng fine arts sa Manila. At doon, ako na may nalate na sa UST na mag-enroll. So, sa PWU, sa Philippine Women's University ako napunta. At the time, ang aming dean ay si Matarang at saka si Raul Isidro. At the time din, nung ako'y first year, doon kuunan namin si Ibarra de la Rosa dahil siya yung naging professor ko. At si Raul Isidro, professor ko po yan. So, doon po ang nag-umpisa ang istorya ng buhay ko bilang isang artist. Ako po, nung ako ay nag-aaral ng fine arts ng first year, masyado pong malawak yung isip ko. Gusto ko lagi ang modernong klase. Ayoko nang pokopyahin yung mga bagay na nakikita ko na. Gusto ko yung kakaiba. Pero nung ako nagkakaroon na ng edad, katulad ngayon, medyo old school na ako, naisip ko,
hindi dapat tayo, mga nag-uumpisa dito sa fine arts, estudyante ng fine arts, wag po tayo magmamadali. Gawin po natin yung tama. Mag-umpisa po tayo sa basic. Mag-umpisa tayo sa realistic. Sa realistic, mga nakikita natin, umpisahan po natin ito. Wag po tayong pupunta sa modern. Mag-umpisa tayo sa mga drawing, sa mga landscape, pets. Mag-umpisa po tayo dyan. Para step by step po ay natututunan natin kung paano at makamit ang tamang sining na ating ginagalawan. Pag kayo po ay sanay na at alam nyo na mga gawin, saka ko kayo mag-experiment ng art. Experimental art, yan po ay isang bahagi na kayo ay lalawak ang isip. Dahil may freedom ang lahat ng tao, artist, para gawin ito. Yan yung makikita kung ano yung tama at mali sa inyong ginamit na kulay, composition, o figure na inyong ginagawa. Hindi po kailangan magpunta muna tayo sa abstract bago tayo galingan yung realistic na mga bagay. Kung kayo naman po sa ngayon ay nag-abstract na sa modern art, huwag niyo pong kalimutan na balik-balikan ang mga realistic na drawings, mga paintings. Balikan po natin yan. Kasi mahirap naman po na tayo ay masabi tayong artist, puro abstract ang ginagawa natin. Baka sabihin sa inyo, marunong ka bang mag-drawing ng tao? Marunong ka bang mag-paint ng figure? O paano mo gagawin ang tones, ang composition ng isang landscape, ang tamang kulay, at ang pictorial composition nito. Hindi po mahalaga na kayo ay laging gagawin na para bang gusto nyo agad, hindi kayo pumunta sa first step, gusto nyo agad sa second floor. Wag po, kasi pagka naputol kayo, medyo masasaktan kayo. So, yun po ang aking may bahagi sa inyo bilang isang pintor. At nagpapasalamat din po ako kay Sir Per Ilio Quizon dahil na-acknowledge niya yung aking mga ginagawa, yung Remoism, yung exposition ng Remoism. Halimbawa po, ang isang artist po ay kailangan po niyo ma-search ang sarili niyo at gumawa kayo ng sariling identity. Huwag po tayong kumopya ng kumopya sa mga ibang iniidolo natin. Dahil sila po ang sumisikat, hindi po kayo. Gumawa po kayo ng isang opera na kayo lang ang meron, na nag-iisa kayo. Hindi naman po masama na kumopya. Kumopya lang kayo. Pero huwag niyong iiduluhin at yung iniidolo niyo ay isasama niyo sa mga artworks niyo. Kasi napakahagdapon sa atin ang isang identity. Lalo na kayo ay Pilipino, Batanggenyo, ang national identity ay importante sa ating buhay bilang isang pintor. Ang identity po ay ito ay makikita nyo sa mga passports nyo, sa mga artworks na ginawa. Doon nyo makikita, ano pa talaga ako? Ano ba yung mga estilo na gusto kong iparating? At ako lang, nakaisa-isa na merong ganito. Tandaan po yan sa mga lawak na pag-iisip. Minsan taon, buwan, araw, at hanggang makita nyo kung saan kayo talaga. Sabi nga po ni Sir Per kanina, ang akin po talaga mga subject ay hindi naman po malala. Pagaw naman po pagka nalaman niyo yung title ng aking mga opera, malalaman niyo kung ano yung story. Isa pa po isang bagay, ako po bago magpinta,
Kaya nag-iisip po muna ako ng title. Para po itong sine. Kailangan mag-isip muna kayo ng istorya na may title. Ang iba po sa atin, siguro, sarili natin, napapansin natin, gumagawa po tayo ng abstraction. Puro abstract. Kaya po saan, o ano maisip natin? Yun. Ganun. Nakakita mo ng pintura, sabot lang. Pumapasok sa isip nyo, yung ginagawa nyo. Siguro, mas maganda, tulad ng ginagawa ko, nag-iisip po muna ako ng mga title na magaganda ibig sabihin. So, pag ako po'y nakabuo ng isang pamagat sa aking obra, nailagay ko na po ito sa canvas ng mabuti. Habang ginagawa ko ito, sinusunod ko ang istorya ng aking kabanata, ng aking pamagat. Yun po ang isang bagay, tingnan niyo po. Subukan niyo po gumawa ng isang title bago kayo gumawa ng isang obra. At madali kayo makakatapos ng isang piyesa niyo. Isang bagay po yan na aking napagdaanan. Tatagal ko na naging isang pintor, ngayon na po ulit ako nabuhay. After ng aking pagkamatay kasi ako po ay nakatulog ng mga ilang dekada bago bumalik at mag-full time bilang artist. Ang pagiging pintor po ay isang bagay na kailangan yung dibdibin. Hindi ito parang, sabi nga, parang kanin na isusubo, pag mainit, iluluwa nyo. Minsan, magkakaroon kayo ng depression, mga bagay na hindi magaganda, makakalimutan nyo na ang art nyo. So, ganun po yung mga bagay na dumadating. Pero, pag kaya po ay naumpisahan nyo ng tama, magiging proud kayo sa sarili niyo. Isang bagay po yan na matutuwa kayo. Kaya yung mga artists dito, maganda po na balikan natin ng mga realism bago tayo pumunta ng modernism. So, ang isang bagay po na gusto ko pa rin i-share sa inyo ay ang pagiging artist na maging humble tayo. Huwag po tayong magmamalaki o magmamagaling isang baguhan na yun lang ang kaya niya. Turuan po natin siya kung tayo ay nakakaalam ng bagay na magaganda at meron siyang konting kulang, turuan po natin ito. Pag po natin, pangit naman yung trabaho ko, galingan mo, tapos hindi ka naman mag-share ng iyong alam. Napaka-importante po niya. Kailangan po tayo maging humble, turuan natin yung nakakailangan ng tulong natin. So, siguro din na ang iba sa inyo ay gumagawa lang ng isang art na parang gaya-gaya lang. Yan po ito nag-uumpisa. Pagka nagmahal na kayo ng inyong sarili, mararamdaman nyo, maganda pa na to kasi nakaakalma po ng isip pagkagawa ng isang painting o drawing, mga art na ating nakikita. At huwag nyo pong iisipin na pagka kayo'y gumagawa ng isang artworks, mabibili agad ito. Kung kayo nag-i-exhibit, kung kayong sasamahan doon, kung hindi kayo nakakabenta ng isang artwork na isinama sa exhibition. Ito po'y bahagi ng buhay ng isang artist. Tadaan ng taon na walang bumibili, na walang nag-appreciate ng inyong art. Pero sa tiyaga nyo, kakaroon kayo ng experience, nakikita nyo ngayon kung anong dapat yung gawin. Isang bagay din yan na makakatulong sa inyo. So, lahat ng bagay sa paligid natin ay arts. Lahat. Tumingin kayo sa harap, sa kaliwa, sa kanan, sa likod, may makikita kayong art.
Lahat po ng arte nasa paligid natin. Kayo na lang po ang bahala gumawa ng istorya sa bagay na ito. Doon po sa aking remoism na ginagawa, kaya ako po ito ginawang remoism dahil yun po yung attitude ko at yung pong estilo ko at ang buhay ko kung paano ko ginagawa yung aking mga pyesa. Ito po ay mga kinakalawang na yero. Bibigyan lang po kayo ng halimbawa ng isang identity. Ito po ang identity ko. Na-identify ko na sir kung anong solution natin. Ang yero po, sabi ni Sir Ver kanina, ito'y kandungan natin. Ang bahay na walang bubong, Ano yung problema sa loob natin? hindi po ito matatawag na bahay o tirahan natin kung wala yung bubong. Binibili po natin ito ng bago sa mga hardware at ginagamit sa bahay upang maging safe tayo sa ulan. Yan po ang tulong na nagagawa ng yero, ng corrugated iron sa bubong. Pero after po natin pakinabangan ito, Hindi pa rin nagluloko lang natin. ay wala na nakahalaga sa atin. Pag-cave lang, may butas na, tatagpian, kung walang-wala na magagawa, may kalawan, pagkatanggalin natin, tatambak na lang, dadalhin sa junk shop para ipakito. Yun po ang buhay ng yero. So, sa akin pong iniisip, ginagawa, that time, and ako yung nag-experiment. Ito pong experiment na ginagawa ko since 1984, nung una akong lumabas ng yero na painting. So, that time po wala akong pumapansin. Sabi sa akin ng mga writer, hindi naman yung pang-exhibit. Ang mga lang yan, mga pang-collector's item. Kaya hindi po ako nakakabenta. So kinalimutan ko muna siya. Nilagay ko sa isang tabi, nag-isip ako ng mga bagay na ano ba talaga? Ano ba talaga ako? So, yan po yung mga napagdaanan ko. Ito pong yero kasi, pagka kinalawang na, dadang shot nyo na, pakikilo. So ako po hindi. Dahil yung pong pinakinabangan natin, ng buong buhay natin, binigyan ko ng pansin, hindi lang sa junk shop o itatapon ito. Ginawa ko po ito, sinama ko sa aking mga pyesa at ipinasok sa loob ng bahay at binigyan ng importansya. Yan po yung aking pagtingin sa yero. Binigyan ko po ng halaga ng bagay na nakatulong sa mankind. Kaya meron po nagsasabi, ako na po ay isang environment artist dahil mahilig ako mamulot ng mga basura na makikita kong kahalaga, mailagay sa canvas, at mailagay sa loob ng bahay, sa magagandang bahay, at ma-appreciate ng bata. So, sinasabi ko po ito, pinikwento ko kasi isang identity I-evaluate dapat na may ipagmalaki ko sa inyo na kahit hanapin nyo sa Google o sa buong mundo ng arts, ay ako lang po ang gumawa ng yero at nagbigay ng halaga sa yero. At pinagmamalaki ko din po na ako isang Batanggay. variable ba yung mata lang? Sa Batangas po nagmula at isang Batanggay nyo na nakaisip nito, kaya Ayun natin. ang identity po ay napakahalaga sa mga nag-uumpisa ng artist. Unders na, mga bata, nag-uumpisa pa lang tayo, mag-isip na tayo ng ating identity. Napakahalaga po nito para tayo ay makilala. Kahit nakasabit po yan sa gallery, kahit malayo kayo, kahit hindi nyo nakikita ang signature ng artist, alam na, nasa inyo yung trabaho nyo. Isa po yung paraan para makita yung identity. Kaya po yung akin, napaka-importante rin po yung sa national identity nyo, nakailagay nyo sa isang art. Kaya napapansin din ang iba na
nandito na nakikita yung aking mga artwork exhibit, nakapunta sa museo ng Batangas ng November 10, yung aking one-man show, mapapansin nyo bakit puro primary colors. Why primary colors? Ito po ay nagsisimbolo ng ating kulay ng bandila. Red, yellow, and blue. So, alam niyo na kung anong ibig sabihin ito. Yan po ay nasa ating bandila. Ang red ay kagitingan, bravery, ang white, na doon sa background, ang 3 stars natin ay purity, at ang blue ay peace at integrity. Yan po ang nagbago. Kaya hindi po maaalis na lagi natin yung aking red, yellow, blue, and white. Ang primary colors, dyan po nag-uumpisa ang lahat ng kulay ng primary colors. Secondary, tertiary, lahat. So, siguro mga estudyante rito ay natagdagan ko ng konting kalaman kahit katiting ka. Gawin niyo po yung ipang aplikat nyo sa akin na isang auditor na parang guide nyo kapagawa ng isang bagay. Isa pa pala po bago tapusin sa bagay na ito. Napansin ko dito sa atin, sa Batangas, ay ibang mga competition na invite ko ako isang judge, ay ibang club, civic club, organization, pag nagkakaroon sila ng on-the-spot painting contest, magaganda po. Ama, on-the-spot painting contest. Pero meron lang po ako napansin pagdating sa poster, on-the-spot poster making contest. Pag sinabi pong poster, on-the-spot painting, kailangan po ito nagsasaka ng advertisement. Hindi po kailangan malalim. Kailangan mababaw. At kalimitan, ito ay flat colors. Ang poster po ay ito ay simbolo na nilalagyan ng logo, magagamit ng letra, at ito ay ginagamit sa mga production para sa isang advertisement ng isang company school. So, kung tayo sasabi sa mga on-the-spot painting poster, on-the-spot contest, yun po ang ating gawing guide. Kalimitan din po dyan is primary colors and secondary colors. So, ang design po ng poster ay kailangan mababaw. Hindi po ito surreal o abstraction ang kailangan iparating nyo. Isang tingin nyo lang, naiintindihan nyo na. Hindi po kailangan, hindi katulad ng isang painting, isang tingin nyo, kailangan nyo lumapit, tanungin yung artist, kung ano ba ang ibig sabihin nito. So, ganun pong kalalim ang painting. Na meron team na kung ikaw bahala na doon sa subject na gagamitin mo. So, natutuwa po ako dito sa DSU, sa KAPA, dahil napakarami na po ng estudyante na kumukuha ng arts, ng fine arts. Hindi niyo po naitanong, ang aking pong pangalawang anak, ng babae, ay graduate dito sa PSU, Fine Arts. Siguro po yun yung last batch na bago uli pinalik ang kapat dito. That is last batch po yun. Meron na po siyang magandang trabaho. Advertising major po siya. Maganda na po yung kanyang work, kaya nagpapasalamat din po ako naging isang blessing din po ang PSU sa lahat ng mga estudyante na nandito. So, maraming salamat po at magkita-kita po tayo. Mabuhay ang sining at kultura.